Galit ka na ba? Gigil ka na ba? Dahil dito sa mga magna sa flood control projects? Nako, kung ganon, huminga ng malalim. May kakapasok lang na balita na matindi din ang napag-usapan dito. Bilyon ang nawawala. Baka isisi na naman sa mga Duterte to. O eto, sa post po ng Ang Balita Ngayon. Nako, hindi pa tapos itong usapin po ng flood control o GOS project ng flood control ay ito naman, ano to? Panibagong GOS ba ito? Kaya hindi niyo po masisisi ang mga lumalabas na naman ngayon na mga nagrarally at ipinakita na galit na sila. Meron na rin dyan sa harap ng House of Representatives pala. Hindi alam. Umamin si Health Secretary Ted Herbosa na wala siyang alam kung saan napunta ang malaking bahagi ng 89.9 bilyong pondo ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury noong 2024. 2024 yan ha, baka sabihin nyo na naman, si Duterte yan. Inuunahan na natin kasi madalas yung pinagyayaw-yaw nila dyan, lalo na ito si Auntie Claire, Duterte na naman to. Pero 2024 po ha, sa budget briefing ng DOH sa Kamara, kwinestyon ni Representative Diokno kung bakit hindi nagamit sa health programs ang pondo. Ayon kay Herbosa, 30 billion pesos ang inilaan sa health emergency allowance ng frontliners, ngunit hindi niya alam kung saan napunta ang natitirang halaga. Nako, hindi yun kasya sa bulsa. Saan kaya yun ha? Ito ang sabi niya, I do not know exactly. Pwede nga. But I think the DOF knows details of where it was used for funding. Sabi po yan ni Herbosa. Dagdag pa niya, 60 billion pesos na ang naibalik sa Treasury habang 30 billion ay covered pa ng Supreme Court TRO matapos questionin ng Philippine Medical Association at ilang senador ang transfer ng pondo. Ano ba talaga to? Ito ba talaga ang Marcos legacy? Nagtatanong lang ha. Kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, iba yung naging issue doon sa mga naluluging. May mga nalulugi sa panahon ni Duterte ha. Naluluging negosyante ha. Negosyante sa pulburon ba? At yung mga natatakot na nagaganyan. Yung mga issue na yan. Human rights. Pero eto ngayon, puro pera. May mga nawawala kung nasaan na. Pero imposible yan. Ang laki ng halaga. Bilyon-bilyon na. Pero walang nakakaalam kung nasaan. Talaga naman ang hirap hanapin yan. Kasi kung kakapkapan mo isa-isa yan, wala sa bulsa yan. Ang laking halaga yan. Paano kaya solusyonan ng isang magaling na Pangulo ito? Oo, pag sinasabi kasi nating weak leader, nagagalit yung mga loyalista. Oo, magaling na. Kaya niyang solusyonan to. Yung mga problema sa flood control, sa BICAM, budget ng GAA at kung ano pa, eto, PhilHealth, pera pa rin. Kaya niyang solusyonan yan. Magaling yan. O, ayan ha. O, sa tagapagtanggol ni Dunyor ha, tinutulungan ko na kayo. Alam kong hirap na kayo. Oo, magaling yan si Dunyor. Kaya niya tong solusyonan. Ano ang solusyon dito? Mag-resign na siya. O, sabi ni Fatima Losada, di alam, pareho na sila ni BBM. Di alam nangyari. Tauhan mo yan, pera ng bayan. Dapat alam mo saan ka pala nagpunta. Ano naman to? Ghost PhilHealth naman? O, yan yung katanungan niya. Ghost PhilHealth na naman daw. Ghost Flood Control Project, ito naman, Ghost PhilHealth. Sus, may managot ba kaya dyan? Sabi ni Adson, hala, hindi na milyon-milyon, bilyon-bilyon na ang pinag-uusapan sa PhilHealth. Bakit 10K lang binabayaran ng pasyente hindi pa ma-cover ng PhilHealth? Saan ba talaga nagpunta ang pondo para sa healthcare ng isang individual na mahirap katulad ni Juan? Diba? Sila mismo dyan, hindi alam. Tayo pa kaya? Alangan naman, sisihin na naman ang mga Duterte dyan. O sabi ni Guido Pianyar, si former President Duterte na naman ang sisihin na ito. Yan na nga sinasabi ko eh. Baka si dating Pangulong Duterte na naman sisihin ng mga to. Grabe, napapansin nyo ba ngayon? Puro pera. Pera, maraming nawawalang pera, may nasasayang na pera, may napunta sa kontraktor na pera. Ang ginagawa ni Dunyor ngayon, utang na naman. Utang kayo ng utang. Nakaw ng nakaw naman yung iba dyan. Hayaan na ba natin yan? Okay lang ba yan? Ito hindi na to usapin sa Duterte supporters ka, kakamping ka, dilawan ka. Usapin na po ito ng pera ng taong bayan.
kung saan napunta sa bulsa na ni Magna. Ako sa totoo lang, bumilib ako doon sa ginawa sa Indonesia. Nagtagumpay sila. Nagtagumpay sila na kalabanin ang mga Magna. Tayo, hanggang ganito na lang ba? Ang inaalala ko dito, ang mga isyong pera-pera na to, baka makahanap ng remedyo yung mga Magna dyan, ay ito'y makakalimutan ng taong bayan. Gising-gising na. Wala ito sa kampi-kampihan. Lahat tayo dito nanakawan. Hindi Duterte supporters lang. Mananahimik ka na lang ba? Ipagtanggol mo pa rin ba? Hayaan na natin yung mga 1530 vloggers kung pinagtanggol pa rin nila dahil bayad naman sila. Nandito na, thank you. Bye-bye.